Sa lihim na kabanata ng kasaysayan, isang pangalan ang umusbong mula sa alab ng tapang at pag-asa. Siya ay isang lalaking isinilang sa kagubatan ng Opra, isang taong nagtataglay ng tapang at nagmulat sa kanyang bayan tungo sa liwanag ng tagumpay. Alright, welcome sa Karunungan PH. Sa video na ito ay inyong matutunghayan ang kwento ng isang matapang na sundalo ng Diyos na naging pangungut sa mga kaaway ng Israel. Ang kanyang kwento ay hindi gaanong naging bantog kung ikukumpara sa iba pang mga tao na ginamit ng Diyos sa lumang tipan. Sa mga nakakaalam ng kwento sa Biblia ay tiyak na kilala mo kung sino si Gideon. At marahil alam mo rin kung papaano niya dinurog ang mahigit sa 100,000 Midianita sa pamamagitan lamang ng kakarampot na bilang ng mga kawal. Kung isa ka sa mga relihiyoso ay marahil ikakagulat mo na natagpuan na ang mga ebidensyang magpapatotoo sa pagkatao ni Gideon. Sa Biblia, si Gideon ay isang kilalang karakter na naging isang hukom at leader ng mga Israelita noong sinaunang panahon. Ang mga Israelita noong unang panahon ay palagi nakakagawa ng kasalanan sa Diyos. Madalas silang sumuway sa utos ng Panginoon at sumamba sa mga Diyos-Diyusan o madalas ay kay Baal at Asherah, mga sinaunang Diyos-Diyusan ng mga Canaanites. Kaya pinahihintulutan ng Panginoon na masakop sila ng ibang mga lahi. Ganun pa man, nagpapadala pa rin ang Panginoon ng mga hukom sa bawat sandaling maligaw sila ng landas upang bumalik sila muli sa tunay at nag-iisang Diyos. Isa sa mga tao na ginamit ng Panginoon ay si Gideon. Makikita ang kanyang kwento sa aklat ng hukom, partikular sa mga kabanata ng 6 hanggang 8 ng aklat na ito. Noong mga panahong bago pagamitin ng Diyos si Gideon, ang mga Israelita ay nagdurusa sa kamay ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Napakalupit ng mga Midianita, kaya napilitan ng mga Israelita na magtago sa mga bundok, mga kuweba at sa iba pang mga tagong lugar. Tuwing magtatanim ang mga Israelita ay nilulusob sila ng mga Midianita, ang Amalekita at iba pang mga tao sa silangan. Nagkampo sila sa lugar ng mga Israelita at sinira ang mga pananim nito hanggang sa Gaza. Kinuha nila ang lahat ng tupa, baka at asno. Wala silang itinira para sa mga Israelita. Madalas silang sumalakay na dala ang kanilang tulda at mga hayop na parang kasindami ng mga balang. Hindi mabilang ang dami ng nang-aalipin sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga kamelyo. Winasak nila ang lugar ng mga ito, kaya naging kahabag-habag ang kalagayan ng mga Israelita dahil sa mga Midianita. Sa makatuwid humingi sila ng tulong sa Panginoon. Kaya nagpadala ang Panginoon ng isang matapang na propeta upang durugin ang lahat ng kanilang kalaban. At siya ay si Gideon. Si Gideon ay isang magsasaka na tinawag ng Panginoon upang maging tagapagligtas ng mga Israelita. Siya ay mula sa angkan ni Abezreta mula sa tribo ni Manase at naninirahan sa Opra. Ayon sa BibleInfo.com, ang pangalang Gideon ay nagmula sa Hebreyong salita na ang ibig sabihin ay namumutol ng mga puno, isang mamumutol o isang mahusay na mandirigma. Ang pagtawag sa kanya ay naganap sa ilalim ng isang puno ng terebento, habang si Gideon ay nagigiik ng trigo noon sa ilalim ng pisaan ng ubas upang hindi siya makita ng mga Midianita. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at nagwika, "Ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo." Hindi makapaniwala si Gideon sa kanyang nasaksihan at nagdududa siya sa kanyang nakita kung kagustuhan ba talaga ng Diyos na gamitin siya upang iligtas ang mga Israelita sa kamay ng mga Midianita. Kaya makailang ulit na sinubok ni Gideon ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang kahilingan. Sa huli ay naniwala pa rin si Gideon na gagamitin siya ng Diyos upang palayain ang mga Israelita. Matapos ang ilang pagsubok, tinipon ni Gideon ang kanyang mga kawal para sa paghahanda sa isang digmaan. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo naman ang mga Midianita sa may hilaga, sa lambak malapit sa bundok ng More. Ang armada ni Gideon ay tinatayang nasa 32,000 ang bilang. Ngunit pinabawasan ito ng Panginoon dahil baka isipin raw ng mga Israelita na nagtagumpay sila dahil sa kanilang bilang at hindi dahil sa Panginoon. Kaya umalis ang 22,000 sa kanila at natira ang 10,000. Ngunit muling pinabawasan ito ng Panginoon hanggang sa 300 na lamang ang natira sa mga kawal ni Gideon laban sa 135,000 mga Midianita. Sa araw ng labanan, hinati ni Gideon ang 300 niyang kawal sa 3 grupo at pinalibutan nila ang mga Midianita.
At doon, nagpakita ng milagro ang Panginoon. Sinadya niyang magpatayan ng mga kalaban. Ngunit tumakbo ang ilang libong mga Midianita, pero hinabol sila ni Gideon at ng kanyang mga kawal. Napatay nila ang dalawang mataas na opisyal ng mga Midianita na sina Oreb at Zeeb. Napatay din ni Gideon ang dalawang tumakas na hari na sina Ziba at Zalmona at ang natirang ilang libong mga Midianita, at nasamsam nila ang kayamanan ng mga ito. Sa pamamagitan ng 300 mga sundalo at sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, matagumpay na nagapi ni Gideon ang hindi mabilang ng mga kaaway. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, itinanghal si Gideon bilang hukom ng mga Israelita sa loob ng 40 taon. Siya ay itinuturing na lider at tagapamahala ng kanilang panahon. Naging mapayapa ang Israel habang si Gideon ay nabubuhay pa. Nagkaroon si Gideon ng 70 mga anak dahil marami siyang asawa. Namatay si Gideon sa katandaan at siya ay inilibing sa libingan ng ama niyang si Joas sa Opra. Noon lamang taong 2019, opisyal na inihayag ng mga arkeologo ang pagkatuklas ng isang mahigit sa 3,000 taong gulang na inskripsyon mula sa lugar ng Khirbet al-Rai, isang archaeological site at pinagsamang proyekto ng Hebrew sa University of Jerusalem Israel Antiquities Authority at Macquarie University na isinasagawa tuwing tag-araw simula noong 2015. Ayon sa kanila, ang inskripsyon ay nakasulat sa isang ostrakon o kapiraso ng lumang paso. At ang nakasulat dito ay ang pangalang Jerubbaal o Jerubbaal na maaaring maging ebidensya umano ng lingkod ng Diyos na si Gideon. Kung hindi ka naniniwala ay ito ang sabi ng Biblical Archaeology Society na malinaw na inihayag ng mga archaeologist ang pagkatuklas sa isang 3,100 years old na inscription mula sa lugar ng Khirbet al-Rai na maaaring ebidensya ni Gideon na isang hukom. Ang inscription ay naglalaman ng kauna-unahang archaeological na paglitaw ng pangalang Jerubbaal. Ang sabi din ng Associates for Biblical Research noong Hulyo taong 2021, inanunsyo ng Israel Antiquities Authority ang pagtuklas ng isang ostrakon, isang piraso ng biyak na palayok na may nakaukit na mga letra sa anyo ng Proto-Canaanite na script na tumutukoy sa pangalang Jerubbaal o Jerubbaal. Katunayan, umabot ng 2 taon ang maingat na pagsisiyasat ng mga eksperto sa nasabing bagay. Nang isinalang ito sa radiocarbon dating test, kanilang napetsahan ang nahukay na paso. Maaring ito raw ay mula pa noong mga 1100 BC o sa mga panahon ng Late Bronze Age, panahon na nabubuhay pa ang mga hukom ng Diyos. Base sa isang eksperto sa epigraphy o ang pag-aaral sa mga inscription at epigraphic mula sa George Washington University na nagngangalang Christopher Rolston. Ibinunyag niya ang 5 letrang nakaukit sa nahukay na bagay. Ang mga letrang ito ayon sa kanya ay ang Yud, Rish, Bet, Ayin at Lamid na wastong binabaybay bilang Jerubbaal o Jerubbaal. Ang mga namuno sa paghuhukay na sina Yossi Garfinkel, Sar Ganor, Kyle Kimmer at Gil Davis ng Macquarie University sa Sydney, Australia ay pinalagay na ang bagay ay posibleng konektado nga kay Gideon na ginagawa itong unang piraso ng katibayan upang idokumento ang isang hukom sa Biblia na matatagpuan sa record ng arkeolohiko. Ang kupunan ay napatuloy sa paghuhukay sa lugar at nakatagpo pa ng 5 piraso ng ostrakon sa kabuuan na humantong kay Garfinkel na mag-espekula muli na maaaring ang mga ostrakon raw ay nagmula sa nasirang sinaunang bangka na itinapon sa isang silo bilang basura. Sa makatuwid na hati ang opinyon ng mga dalubhasa sa siyensya at naging ugat ito ng ilang mga pagtatalo ng mga archaeologist. Ano naman ang kaugnayan ni Gideon sa salitang Jerubbaal? Matapos gibain ni Gideon ang altar ni Baal na siyang inutos ng Panginoon sa kanya, nagkagulo ang mga Israelita at hinanap si Gideon upang patayin nito. Subalit hinarap sila ng kanyang ama na si Joas. Sinabi nito sa kanila, kung si Baal ay totoong Diyos, maipagtatanggol niya ang sarili niya sa gumiba ng altar niya. Ayon sa libro ng mga hukom, Kabanata 6, ika-32 berso ang sabi,
Simula noon, tinawag si Gideon bilang si Jerubbaal na ang ibig sabihin ay hayaang ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili dahil giniba niya ang altar nito. Base sa Biblia, dahil sa paggiba ni Gideon sa altar ng Diyos-Diyosa na si Baal, binansagan siya bilang si Jerubbaal. Mapagtatanto na si Gideon at Jerubbaal ay iisa ayon sa mga talata ng Biblia. Natagpuan na natin ang kasagutan kung ano ang kaugnayan ni Jerubbaal sa pagkatao ng hukom na si Gideon. Ang kwento ni Gideon ay isa sa mga kwento ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kahalagahan ng pagtalima at pag-asa sa panahon ng pagsubok. Natutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi palagi nasusukat sa pisikal na anyo. Sa kabila ng kanyang mababang loob, nagawa ni Gideon na patunayan ang kanyang tapang at pagsunod sa utos ng Diyos. Ipinakita niya na ang kahinaan ay maaaring maging sandata patungo sa tagumpay, basta't may pananalig sa Panginoon. Si Gideon ay mababa ang tingin sa sarili at hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Ngunit sa tulong at pagtitiwala sa Diyos, natutunan niyang pagtibayin ang kanyang loob at maging leader ng kanyang mga kababayan. Ang kwento ni Gideon ay nagbibigay ng aral na ang pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon ay mahalaga, na kahit sa anong pait ng iyong pinagdadaanan, alalahanin ng mga himalang kaya niyang gawin sa iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan na laging lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.